inawit ng choir ay press on. Related po yan sa ating pag-aaralan, be strong in the Lord. Mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay hindi po yan pagalingan. No, hindi rin yan pabilisan. Yan ay patuluyan. Ano? Wag ho kayong mahili sa mabilis. Magpasalamat kahit may mabilis. Pero huwag naman nating hayaan. Yung kumbaga ay, tawag dito, yung hahayaan, una lang yan. Magpasalamat tayo na mayroong mabilis lumagho. Pero hindi yan pabilisan. Magpasalamat tayo na mayroong magaling. Pero hindi yan pagalingan. Huwag na lang tayong mahili. Pag-pray na lang natin sila. Ang mahalaga tayong lahat, mabilis, mabagal, nagpapatuloy. Ano? Okay. Ngayon, ating kunin ang ating paksa diyan salitang, be strong in the Lord. Ano? Be strong in the Lord. Halos ito na may naulit na. So, ang panalangin natin ay sana nga tayo maging malakas sa Panginoon. No? Maging malakas sa Panginoon. Magandang malakas tayo sa Panginoon, hindi malakas tayo kay Mayor. Hindi tayo malakas kay BBM. Sip-sip ang tawag yan. Pero kung tayo po ay malakas sa Panginoon, yan po ay ibang usapan yan. Amen? Be strong in the Lord. Kaya tayo po ay makakapagpatuloy kung tayo po ay lumalakas sa Panginoon. Sa mga matagal na, sa mga bago pa lang, tayo magpatuloy. Ang aklat po ng Efeso, yan po'y hiniwag-hiwag. Kung kayo po'y palabasan ng Bible, ang first chapter, second chapter, yan po ay doctrine. Ito po'y tumuturo sa ating position. Ano ho? In Christ. Sa chapter 3, 4, and 5, yan po ay Christian walk. Christian walk. Kung ano yung buhay Kristiyano. Pero pagdating ng chapter 6, yan po ay Christian warfare. Medyo mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay wala sa playground. Kung babasahin po natin ang talata, sabi po diyan, verse 12, sabi po ng verse 12, for we wrestle, not against flesh and blood. So, ang ibig sabihin, ang buhay Kristiyano pala ay nasa wrestle, nakikipag-wrestling. Mga kapatid, hindi ho dapat tayo hindi nagmamalay na tayo nasa paikipagbuno. Amen? Hindi titikuritan ang sabi. Hindi kilitian. Hindi pasang ng bola. Alam mo, wrestle. Alam mo ba, pag-wrestling, matindi yun. Kaya mahirap pong makipag-wrestling na hindi tayo malakas. Tama ba? Opo. Saan ka nakakita ikipag-wrestling, ikipalito? Saan ka makakakita ikipag-wrestling? Ay hindi tayo lumalakas. Kaya ang panawagan ni Pablo, not for us to be Christian only, but to become strong in the Lord. Amen? At ang sabi diyan, sa verse 12 natin binasa, verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Ibig sabihin, mga kapatid, ang maging malakas sa Panginoon ay hindi sa ating lakas, but in the power of His might. Ibig sabihin, ang kalakasan pala natin nga ay hindi sa pabilisan, hindi sa pagalingan. Dapat ang ating kalakasan ay yung kanyang kalakasan. Except ye abide in me, ye can do nothing. We need Christ. Mga kapatid, salamat, may pera tayo. Nangangailangan tayo ng pera, sinong hindi? But the more we need Christ. We need God. Amen? So,
To be strong in the Lord is in the power of His might, because we are not strong enough to match against our enemies. To match up against our enemies. Hindi tayo malakas. The spirit indeed willing, but the flesh is weak. Sino yung malakas na Kristiyano dito? Huwag mo sasabihin, pagka pastor, malakas. Humarok, pwede. Huwag mo sasabihin, pagka pastor's wife, malakas. Huwag mo sasabihin, pagka workers, malakas. Huwag mo sasabihin, pag choir members, malakas. Huwag mo sasabihin, pagka soul winner, ikay malakas. Ang sabi niya, finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of His might, hindi in your own might. In the power of His might. Sa kanyang sariling kalakasan. Kaya mga kapatid, maunawaan natin ito mga kapatid, na tayo'y maging malakas sa Panginoon. Bakit? We wrestle. Lahat ng anak ng Diyos ay inaaralan ngayong umaga. Nanonood man o naandito, please don't ignore the message. Be strong in the Lord. Number 1, believers address. Kaya nga finally, my brethren. Ang saklaw ng be strong in the Lord ay brethren. Are you with me? Alam niyo po, hindi lalakas ang tao sa Diyos na ayaw sa Diyos. Hindi pwedeng maghangad ng kalakasang galing sa Diyos para magtagumpay sa mga ayaw niya, yung mga mismong sa Diyos ay ayaw. Ang kinakausap ng be strong in the Lord, obvious, finally, my brethren. So, sinong address? Believers. Amen? Kaya kung ikaw nandito, hindi ka patiyak na palangit, hindi mo ma-enjoy ito. Ay kung ikaw naman nagsasabing palangit at hindi mo ito na-enjoy, nakakaduda yung sinasabing kay palangit. Tiyak niya, hindi ko na kayo patataasin ng kamay, kayo nila sumagot sa inyong sarili. Tiyak niyo ba kayo pag namatay kayo palangit? Tiyak niyo na bang kayo may Holy Spirit sa inyong puso? Tiyak niyo bang kayo may buhay na walang hanggan? Tiyak niyo na bang kayo napatawad na sa inyong mga kasalanan? So, believers address. Be strong in the Lord. Sino ang sinasabihan? Finally, my brethren. Expound natin po sino yung brethren niyan. Mapapansin po natin yan sa Ephesians chapter 1. Same book. Ang brethren po diyan ay yung sinasabi sa verse 4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Ang tunay na pinalalakas sa Panginoon ay yung naunawaan niya na siya'y nabiyayaan na nahirang ng biyaya sa kaligtasan. Ang brethren na kinakausap diyan ay yung naunawaang siya'y kasama sa nabiyayaan ng pagkahirang. Mga kapatid, ang ibinukod ngayon ay bunga lang ng matagal ng pagkabukod. Kung ikaw ay nagpasya ngayong manampalataya kay Jesus, bunga lang yan ng matagal ng ipinasya ng Diyos. Amen? Mga kapatid, sa totoo na, marami talagang nasa impyerno. Salamat kung ikaw ay palangit. Amen? At kung ikaw ay palangit na din naman, abay magpakalakas na tayo sa Panginoon. Amen? Hindi lang po chosen, sabi po ng verse 5, having predestinated us unto the adoption. Ang sino man talagang pinili na ng Diyos, buhat pa itatagas ang libutan, ay nakatalagang maging anak talaga ng Diyos. Kaya darating isang araw ang mangangaral sa iyong pulsuran, sa iyong bahay, o mamimit mo yan sa palengke, o mamimit mo kung saan man, mayroong mangangaral sa iyo. Bakit? Ikaw ay nakatalaga, yaman ikaw ay hinirang, nakatalaga kang mananampalataya para maging anak ng Diyos. Yan po yung brethren, mga kapatid. Hindi aksidente na ikaw ay nakapakinig ng Word of God.
Hindi aksidente na napakinggan mo, pangaral ng kanyang salita ng Diyos. Hindi aksidente na may pumunta ditong pilay na pastor. Ako ang na-aksidente. Pero hindi ako hindi aksidente yung pagpunta ko dito. Ibang usapan yon. Amen. Nakakatuwa. Nung ako in-interview ako dyan dahil mayroong Bible student na hinihinga ng interview yung mga pastor. Ako na-interview din naman kahit paano. Sabi ko, hindi ko matatanda na sinabi ko, kung bakit ako'y malakas ang loob pumunta ng Taisan dahil sa naniniwala kong may eleksyon. Bakit? Sumipag ka ng pangaral kung walang maliligtas, wala. Pero alam ko may tao ang Diyos sa Taisan. At yan na nga. Kayo na nga. Amen? Kayo ba yan? So, kayo yung sinasabihan, brethren, be strong in the Lord. Kayo ba yan? Not only predestined, tingnan niyo po. Sabi sa verse 7, in whom we have redemption through His blood. Ano ba yung brethren? Yung natubos na sa dugo ni Jesus, hindi sa binyag. Kaya yung nakakaawa yung iba naniniwala, kung hindi ka daw binyagan, hindi ka mapapatawad. Hindi ka brethren. Hindi brethren ng paniniwala ay binyag tayo mapapatawad. Ang sabi diyan, na sa Kanya'y meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Amen! Ikaw ay natubos, ikaw ay napatawad, hindi ka nahahatulan, wala ka ng pananagutan, dahil binayaran ni Jesus, tinubos na niya tayo, ano ipinambayad? Hindi bautismo, hindi 10 utos, hindi binyag, hindi pagiging mabait, dugo ni Jesus. Siya ang sinasabihan ni Jesus, finally, my brethren, be strong in the Lord. Yung mga hinirang, yung mga itinalaga, yung mga tinubos. Ng ano? Ng dugo. Amen. Yung iba, mga kapatid, ang labo ng turo. Ewan ko lang dito, paano may ang labo ay ang nakikinig? Malinaw na ang turo, di ba? Ano pang tapos sa atin? Paano tayo mahahango sa lusak ng kasalanan at may aalsa at dadalhin sa buhay na walang hanggan sa langit? Dugo ni Jesus. Narito ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Liban na lang sa pagkabuhos ng dugo'y walang kapatawaran. That is the blood of Jesus Christ. So sinasabi niya, finally, my brethren, yung mga naniniwala na dugo lang ang paraan ng kapatawaran at kaligtasan. Ngayon, kung kayo na andito, naniniwala kayo sa binyag, sorry, hindi ka pwedeng maging malakas sa Panginoon kasi hindi ka pa kapatid. Ayun yung ba kung hindi ka daw kumpilan, ang daming negosyo. Tayo naman, uuna lang ng oo. Ayun Hindi lang po yan. Tingnan niyo po. Verse 11. Ano sabi diyan? Tayo rin naman sa Kanya'y ginawang mana. Tayo ay ginawang mana. Tayo ay Kanyang bahagi. Tayo ay Kanyang pag-aari. At ginawang tagapagmana. Amen? Bakit ito si Jimuel ay nakadaling isang araw? Sabi, Daddy, napag-aralan namin. Ano yon? Pag pala kayo'y namatay, ang inyong pag-aari, amen. Sabi nga, ano, ibig mo sabihin? Ay di, Daddy, akin na ang iyong mga cellphone. Akin na ang iyong desktop. Akin na ang iyong mga libro. Sabi ko sa kanya, gusto mo na ka? Sabi Jacob sa kanya, hindi pa naman Daddy. Gusto mo na ka? Alam mo, tuwang-tuwa, ano kung mamamana mo sa akin? Wala pa nga tayong ating sariling bahay. Pero siya'y tuwan-tuwa na naturuan lang ng pagiging tagapagmana. Ay lalong napakasarap tagapagmana ng Diyos. Yan ang brethren. Amen. Yan ang brethren.
Yan ang talagang may malaking pag-asa sa Diyos. Itong lupang ito, wag ko kayong, itong pinakamaliit na uri ng pagpapala, ang bagay ng lupa. Ang sabi nga ni Pablo, hindi ako tumitingin sa mga bagay na nakikita. Bakit? Ang mga bagay na nakikita ay lumilipas. Pero ang mga bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. Mga kapatid, tayo'y naandito, tayo'y tumitingin, isang araw tayo nandoon dahil tayo tagapagmana at tayo mismo'y kanyang sariling mana. Kaya wag ko tayong maaba. Amen. Wag ko kayong maawa sa inyong sarili kung kayo talaga'y tiyak na anak ng Diyos. Bakit? Ang buhay ay hindi hanggang dito lamang sa lupa. Di ka nag-aral? Salamat man kung nakapag-aral. Sa nag-aral sa hindi, ang ating hugot ng galak ay pareho tayong tagapagmana ng Diyos. Amen. Check natin yung tayo palangit. And then verse 13, yung tinutawag na brethren diyan, ang sabi diyan, nasa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, kaya nga nangangaral tayo, ng ebanghelyo ng kaligtasan na sa kanya rin naman, mula nang kayo mangagsampalataya, ay kayo tinatakan ng Espiritu Santo. So yung may Holy Spirit pala ang brethren. Amen. Kayo ba'y may Holy Spirit? Paano ko nakapa? Ako'y nakakita ng yung tawag doon, tinubugan, o ang tawag doon, binaunan ng anteng. Alam niyo ba yung may mga baon? Hindi ko sasabihin pangalan. Kilala niyo yun eh. Nung ako nasa kanila, kitang-kita mo, pauli-uli sa binti hanggang hita, yung ibinaon sa kanya. Kaya sabihin nung may baon pa ako, masasapo mo eh. Kung nasaan yun, masasapo mo. Tatanungin ko pala ulit pag nakita ko kung nandun pa rin. Alam mo may masasapo kung nasaan yung ibinaon? Grabe yun, nakakit nga pala't nababa. Tunay pala yun. Ay yung may kaka ako, may tiyuhing akong may anting daw. Ay nung mamatay, ay may sakay sa baga. Ay, sino daw yung gustong sumambot? Ay, yain na. Mga kakalaban kami sa chess, di ako makatagal. Talo na ako. Bakit? Pag umubuhay talaga humahalimuyak ang impyerno. Bakit? Nung wala nang baga. Ay dahil alak at sigarilyo. Ay may anting daw, antayin ko daw. Sabi, hindi na ako. Sa chess pangalan, di ako tumagal. Yung pang sasaluhin ko yan. Siya yung mga tubog, yung mga baon, nasasapa mo yun, nakakapa mo yun. Alam nyo ba kung saan natin bukain yung puso? Nararamdaman ba na inyong palad? Wala sa kanan. Nasa noo. Di na ramdam mo. Ramdam nyo bang may Holy Spirit? Kasi hindi mo naman nakikita yun eh. Pero ramdam nyo ba? Ito ang isang patunay na ramdam mo. Pag nakakita ka ng magandang talata, natutuwa ka. Amen? Pag magandang mensahe na inapapainggan, praise the Lord. Pag napagtamaan, praise the Lord pa rin. Amen? Pandalawang testingan, paano pag nasa kasalanan ka? Ramdam na ramdam mo ang bigat ng puso mo. Hindi kasi ikaw yun, Holy Spirit na nakatira sa iyo. Bakit? Kaya nga holy, di ayaw niya ng unholy. Meron ka bang Holy Spirit? So you're my brethren. And if you're my brethren, please be strong in the Lord. Amen. Chapter 2 verse 1, sino ang brethren na yan? And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. Ano ang kapatiran? Ikaw ay binuhay. Dati kang patay. Bit patay pa ang ating screen. Chapter 2 na po tayo. Ano? Na tayo'y binuhay niya. Mga kapatid, noon talagang tayo hindi paligtas. Sa totoo na, tayo'y patay spiritual. Boring ang spiritual na bagay. Kaya yung mga hindi paligtas, nako, kalukuhan yung magsimba maghapon, boring yan. Bakit? Ipatay ka nga spiritual eh. Kaya hindi ka brethren. Buhay na ba yan?
Okay. Pakilagay chapter 2. Chapter 2 na tayo. Okay. At kayo binuhay niya ng kayo mga patay dahil sa imong pagsalangsan, kasalanan. Sino yan? Dahil ang kasalanan. Tingnan niyo po, ano ang nangyayari sa pagkakasala? Verse 2. Tingnan niyo po ang buhay ng taong patay na inyong nilakaran ng una. Saan nabubuhay ang taong patay? Espiritual. Ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang hindi kay Kristo, kaladkari ng mundo. Pero kapag ikaw ay kay Kristo, tangay ka ng Espiritu Santo. Ayun nakakalaban yan, laman at Espiritu. Pero hindi papayag ang Holy Spirit na tumitira sa atin na tayo mabubuhay na lugmok. Siya ang iikas para sa atin. Na yung nilakaran ng una. Lifestyle natin yan. Barik dito, sigarilyo dito, sugol doon, lamyarda dito, lamyarda dito. Walang panahon ng simba. Walang panahon ng kimyas na panalangin. Lalapit lang yan sa Diyos pag may trangkaso. Pag deliryo na, ang Diyos ay sa huling hantong na kanyang buhay, pero hindi priority. Na inyong nilakaran ng una ay sa lakad ng sanlibutan. Ito, tayo ang mundong ito. Ang daming nasa sabungan, wala sa simbahan. Ang daming nasa sugalan, wala sa simbahan. Ang daming nasa SM, wala sa simbahan. Ang mga nandito naman, nagmamadali na, ako'y pa-SM pa. Tingnan nyo, na inyong nilakaran, sino nagkokontrol ng buhay ng taong patay ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin? That is the evil spirit. Nang espiritu ng ay gumagawa. Sino ang gumagawa sa mga niligtas? Espiritong masama. Hindi yan, brethren. Amen. Be strong in the Lord if you are my brethren. Be strong in the Lord. Are you with me? Hindi ko na babasahin lahat yan. Believers address. Are you believers of God? Are you one of His chosen? Predestined? Redeemed? Forgiven? Sealed by the Holy Spirit? And quickened by the Holy Spirit? Heirs of God? Ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Purihin ang Panginoon. And mind you, be strong in the Lord. Not only believers address, but also be strong in the Lord. Why? Battle is real. Battle is real. Mga batid, mahirap po yung hindi napapasabak sa labanan, kaya hindi seryoso eh. Bakit seryoso si Pacquiao mag-practice? Kung alam talaga niya sa ilalaban, ay ewan ko kung siya hindi magpa-practice. Alam mo bakit mga Kristiyanong paalala at walang ginagawa sa kanyang buhay Kristiyano? Ba hindi nagmamalay? Tayo nasa labanan. In fact, hindi ba sa laban? Wrestle. Our wrestle is not against the flesh, but against Satan. Mga kapatid, are you with me? Kahit yung simpleng laro, hindi pwedeng ikaw isang bulati na lang, hindi napirma. Labanan ang buhay Kristiyano, mga kapatid. Are you with me? Labanan. Hindi lamyarda ang buhay Kristiyano. Hindi lakwatsa ang buhay Kristiyano. Hindi comfort zone ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay nasa digmaan. Nasa labanan. Kaya mga batid ang panawagan, be strong in the Lord. Why? Because you are believers. Then the battle is real. Tingnan po sabi ng verse 11 and 12. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Ang daming patibong ni Satanas. Kaya maraming Kristiyano, salamat, Kristiyano ka.
Pero kapag hindi tayo nagpakalakas sa Panginoon, Kristiyano tayong hindi mapapakinabangan ng Panginoon. Maraming patibong si Satanas. Are you with me? Satan cannot lose our salvation, but he can lose our savor. Hindi na kayang alisin ang pagiging anak natin ng Diyos, pero kaya na yang alisin ang ating pagiging malasang anak ng Diyos. Maraming anak ng Diyos, anak lang ng Diyos, pero hindi useful, hindi blessing. Are you with me? Maraming patibong ang Diyoblo. At tandaan natin na, be strong in the Lord, in the power of His might. Why? Kaya-kaya tayong paikutin ng Satanas kung sa atin lang sariling lakas. Bakit? Madali tayong magkamali na ang nakin ng akala'y ginto. Hindi lahat ng opportunity galing sa Diyos. Nang makita ni Lot ang Sodoma at Gomorrah, iniwan niya si Abraham. Bakit? Mas magandang tingnan ang Sodoma. Pero sino ang nagtagumpay sa dulo? Si Abraham. Huwag kayong sunggap ng sunggap. Pogi na rin. Hindi, mahirap na eh. 40 na ako eh. Dati, who is he? Where is he? E nung 40 na, whosoever. Tama ba? Sana lalaban tayo. Be strong in the Lord. In the power of His might. Why, mga kapatid? The battle is not joke. Amen. Sa totoo na. Bago sumapit ng linggo, may naranasan ba kayo sa buhay Kristiyano niyo? Di ka? Opo. Eh kung tayo hindi naturuan, kung hindi tayo natututo, lahat naman ang nangyayari sa bawat individual, nangyayari sa lahat. Pero salamat, may nakakapagpatuloy. Bakit? May lumalakas sa Panginoon. Sana tayong lahat lumakas sa Panginoon. Ano sabi ng verse 12? For we wrestle not. The word to wrestle. Sapagkat ang ating paikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Mga kapatid, ang kalaban natin, laban sa mga pamunuan. Alam niyo ba, ang mga anghel may mga ranggo yan? At hindi na alis yung kanilang rank nung sila'y magkasala. Kaya sila may mga, ay alapyores na mga demonyo, may mga ranggo yan. At ang bawat isa atin nasa kanya ng listahan. Yang si Romel na yan, si Mapagmahal, huwag mo munang pakialaman niya at masigla pa. Bantayan mong siya yung nanghihina na, salakay! Nakikita yung mga walang sumbat na yan. Masisigla na yan sa Panginoon. Nasa list din kayo. Be strong in the Lord. Mga young people, kayong mga ligtas na young people, nasa listahan din kayo. Lahat ng anak ng Diyos gustong itaob ng kaaway ng Diyos. Be strong. Amen. Kapag ang panuntunan at prinsipyo ng iyong buhay ay hindi magpatuloy, itataob ka ni Satanas. Are you with me? Tatandaan ninyo, may salitang, paanong ko ang asin ay wala ng alat. Wala ng silbi kundi yapak-yapakan. Asin pa rin, wala lang alat. Pwedeng tayo ligtas, pero hindi na blessing. Are you listening? Are you listening? Be strong. Be strong, mga kapatid. Yan ay hindi ko mensahe. Yan ay mensahe ng Diyos. Alam ng Diyos ang bawat ginagalawan natin, bawat linyada natin kapag tayo wala lahat dito sa loob ng simbahan. Kilala ka ng Diyos kapag ikinasa iyong kumpanya na. Kilala ng Diyos kapag ikaw nasa iyong bahay na.
kilala ka ng Diyos kapag ikaw ay nasa iyong ginagawa, nasa school, walang hindi alam ang Diyos sa bawat individual natin. Alam niya kung tayo naglalandi ng kasalanan. Alam niya kung tayo hindi nagbabasa ng Biblia. Alam niya tayo kung hindi tayo nanalangin. But mind you, gusto ng Diablong ikiipagsak at ako. Are you with me? Ayaw ng Diablo isang araw, ayaw ng Diablo kinananatiling sumisimba. Bibigyan kaniya ng mga opportunity. Mga kapatid, tatanda ninyo, lahat na nag-aalis sa iyo sa pagsimba ay hindi yan opportunity. Amen? Amen? Bigyan ko sa iyo, kahit pa magandang plano mo, plano lang yan. Hindi yan nagkakatotoo. Dahil hindi ka tatalino sa Diyos. Lagi ang matalino ay unahin siya. Ang Panginoon Jesus mismo inalok ng kayamanan. Di ka? Di kayo si Kristo mismo inalok ng kasalanan. Anong kasalanan? Ng kayamanan. Kaya hindi lahat ng opportunity ng yumaman galing sa Diyos. Lalo't alam mo naman, di ka pala simba. Di ka naman nagtatay, di ka nag-offering. Bibigyan ka ng Diyos ng ganun sa damakmak na yaman. Alam mo ang tinutukso ng yaman? Yung mga nagtatapat sa Diyos. Are you listening? Be strong. Be strong. Nakikinig ba kayo? Be strong. Bakit? Battle is real. 1 Peter chapter 5, 8, and 9. Tingnan niyo po, sabi diyan. Battle is real. Kayo maging mapagpigil. Naku. Talagang tayo sige na sige, pag may opportunity. Magandang babae. Matagal na akong naghahanap. Pogi. Alak. Alam mo mga kapatid, ang Diablo'y naghahanap ng mga walang pagpipigil na Kristiyano. Kayo'y maging mapagpuyat. Yan. Puyat. Na-apply naman kagabi, kaya ngayong nabawi. Anong sabi? Ang inyong kalaban, mga kapatid, may kalaban talaga tayo. Amen? Hindi birong tayo may kalaban. Maniwala kang may kalaban. Kaya mga kapatid, may crown may reward Bakit? Ibig sabihin, meron tayong pagpupunyagian. Bakit tayo bibigyan ng crown kung wala namang kalaban? Saan kayo nakakita binigyan ng trophy, hindi naman lumaro? Saan kayo nakakita ng belt, ng boxer na hindi naman lumaban? Bakit mayroong crown? Bakit mayroong reward? Ibig sabihin, mayroong talagang lalabanan. Kaya be strong. Are you with me? Pag-pray natin ng isa't isa. Magpanalanginan tayo. Hindi naman ibig sabihin kami narito sa bahay ng Diyos, laging nakatayo. Magpanalanginan tayo. Amen. Kayo maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na Diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Humahanap ng masisila niya. Talagang naghahanap siya. So the battle is real. Mas active pa nga ang Diablo sa atin. Wala siyang tigil. At ang dami niyang tools. Pwede niyang tools ang cellphone. Pwede niyang tools ang TV. Pwede niyang tools ang pera. Maraming tools ang Diablo. Be strong. Ang inyong damdamin, be strong. Why? Lalo kayong mga kabataan, mag-isip-isip bago umibig. Marami nag-backslide dahil ng emosyon na hindi na-handle ng ayos. Yung iba naman, walang nila itulak, ayaw pa. Yung iba naman, wala pa sa panahon, ipandalaitin na. Ayun Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko?
battle is real. Kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. O verse 9. Ano sabi ng verse 9? Na siya'y labanan ninyo. Hindi sinabing payagan ninyo. Labanan ninyo. Amen. Tinutokso ka ng babae. Manalangin ka, Lord. Iisa ka. Tinutokso ka ng lalaki, ay lalaki ka rin. Tinutokso kang magnakaw. Tinutokso kang magsigarilyo. Tinutokso kang hindi sumimba. Ay, pastor, ako hindi papayag niyan. Bakit? Sanay na ako eh. Alam mo, minsan may mga kasyanong walang katril-tril talaga kay Satanas. Bakit? Pitik lang ay wala na. Are you with me? Amen. Ang sabi, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Paano ka magiging lalaban ng matatag? Hindi ka nga strong in the faith. Be strong. Amen? Matindi ang alok kay Moises. Magiging president ng Egypt. Tinanggihan niya eh. Kaysa siya'y magtamo ng mga bagay na kaligayahan sa pagkakasala. Mas pinili niya ang kakutsaan kasama ni Kristo. Ayun Kaya salamat sa mga nagwa-worker na para kung pangtaong pananaw, parang sila ay may mga bukas. Pangtaong pananaw. Kaya hindi ho tayo magyayabang dapat sa gawain ng Diyos. Meron daw pastor, kung di ako nagpastor, siguro kung saan-saan na ako. Alam sa totoo na, kung di ka nagpastor, kung tinatawag ka talaga ng Diyos, nasa kangkungan ka na. Amen? Na siya'y labanan na inyong matatag. May labanan, mga kapatid. Kahit ngayong umagas, pakikinig na salita ng Diyos, may labanan. Amen? Marami sa inyo, talo na eh. Ano? Iba naman laban na yan. Nag-aantay ng kambing. Bakit? Ang kambing ho, nanunuwag. Kaya pag nakita ka ng kambing, maglalaban na kayo. Bakit? Nanunuwag ka na rin eh. Ayun na siya'y labanan ninyong matatag. Young people, boys, be strong in the Lord. Young people, girls, nag-aaral ka pa para ma-inlove. Ma-inlove ka muna sa Panginoon. Mga may asawa, wala na tayong dapat kinainlaban, kundi ang ating mga asawa. Ipanalangin natin maging ganun tayo. Let's hate sa mga bagay na magpapabagsak ng ating buhay. Are you with me? Amen. Na siya'y labanan na inyong matatag. Matatag. Naninindigan. Ang linggoy-linggo. Ako'y pagod na din dyan. Minsan. Kailan ko yung niwala, hindi naman malabo ang sinasabi ko. Pero may mga Kristiyano talagang suwail na. High view of God. Paano maging high view of God? Mas inuna mo yan kaysa kay Kristo. Amen? Amen. Mga Bible students, magtapos kayo. Mag-mission kayo. Mga tinatawag ng Panginoon, huwag kang magdalawang isip, hindi kawawa ang naglilingkod sa Diyos. Sabi nga ni Jim Will, because Jim Will lagi nahahango. Dati, salamat na lang si Ate Hannah at si Ate Hart. Hindi sumali. Champion ako for the first time. Tapos mamaya kalay mo daddy yun, nag-champion ako, may bike pa ako. Tapos ako'y nagkaroon pa ng Aqua Plus. Ano ang sabi niya? Kaganda pala talaga ng anak ng pastor. Tawa naman kami mag-asawa eh. Yan na lang yan. Kasarap palang maging anak ng pastor. O maganda naman, ganun ang nasasabi. Kasi marami mga anak ng pastor na rebelde dahil. Pero salamat naman, ganun pa ang napapakinggan.
Sa akin naman, pag wala'y tinitiis, pag mayroon ka naman, titiisin pa rin. Pag wala, titiisin. Pag mayroon ka, may titiisin mo pa rin. Kung paano ako, na pastor ay naghahanap ding maging masaya, di ang anak ko ay naghahanap ding maging masaya yan. Pero pag wala'y wala. Umatungal na diyan. Ba't mo naman titiisin kung yung hinihingi niyang simple, kaya naman. Amen. But my point is this, mga kapatid. Kung kayo tinatawag ng Panginoon, kahit pa marami na kami din welcome. Dahil ako iniwala, tinitrain lang tayo, pero tayo isang araw, hahayo sa field. Si Gary, kakatuwa si Pastor Gary. Namuti ang kanyang kaluluwa sa pagbabasa ng Bible. Isa na rin siya sa ina-admire kong mag-aral ng Bible. Kinasasabikan ko na rin siya pag siya nagpipreach. Bakit? May matututunan ka talaga. Akala mo, tinagpas ang tainga ni Malcolm. May mensahe. Di ka tayo? May mensahe. Akala mo pala yung tinagpas ang tainga, may mensahe. Samantala tayo, ang daming tutuling nalis, wala pang mensahe. Amen? Isa rin sa inaabang ako mag-preach si Pastor JJ. Bakit? Ang laging diin niya ay Diyos. Kaya hindi kawawa ang naglilingkod sa Diyos. Amen? Amen? Isang araw, nananalangin tayo na magkaroon ng gawain dyan sa Malbar. Sister Jennifer, Brother Jurek. Para si Brother Jennifer, Sister Jennifer, si Brother Jurek, si Brother Rolly, si Brother Leo, mga nakatira doon. At mayroon pa ako nabalitang maganda. Sasamahan. Parang pag nagsimula doon, may tao na agad talaga. Kausap ko lang yung isang kapatid. Sabi, Pastor, magkaroon lang kayo ng gawain, doon ko na padadala yung tao namin. Kaya welcome mga kinikilos ng Diyos na magsuko ng buhay. Hindi pa sarado ang pintuan ng pagsusuko. Dami pang gawain na dapat mabuksan. Ang dami pang kalwa na dapat maakay. What we really needed is just to become strong in the Lord. Amen? Ay malay mo, pagdating ko sa Vietnam, ay doon na pala ako eksaktong tawagin. Pastor, huwag ka nang umuwi. Ang daming namamaril dito. Hindi, kahit kami, hindi namin alam May mga pastor na biglang ang Panginoon may ibang ihip ng hangin nagaganap. Ang mahalaga lang, available ka. You are still willing, wala kang comfort zone iyo. Kung ano yung kalooban ng Diyos, let His will be done. Pero wag sana. May edad na ako Pero hindi natin papaltakan ang Panginoon. Hindi natin nahadlangan ng Panginoon. Hindi natin lilimitahan ng Panginoon. Are you with me? Amen. Kamusta ho tayo? Tayo may ganito pang kamalayan o tayo subsob na lang lagi sa mundo? Wala nang pakialam sa spiritual life? Mind you, battle is real. Are you with me? Isang araw, gusto kong makita si Anto, may isang malaking kama. May gawain din. Ay malay mo pala, si Renin pala isang araw pala si Jowas. Ay di tayo may pastor na player. Meron nga tayong pastor na attorney. Tama ba? Sino magsasabi? Si Sir Jay? Baka naman pa-intro-intro lang yung school. Hindi natin alam. For us, just to become strong in the Lord. Kuya Boy, Ate Ditas, masaya ako, Ate Ditas, na kaya kinaikita ulit. Palakpakan natin si Ate Ditas. Amen? Tayo masaya. Nakita ko si Sister Juris. Kaganda. Jurisa, hindi ba? May patok. Jurisa?
Ay, kaganda oh. Walang sinabi yata si Ma'am Dines. Ay, masama ang loob ni Sir J. Ako'y masaya, nakaya aking makita. Bakit? Ay, pinagpe-pray ko kayo eh. Mababaw naman ang kaligayahan ng pastor, yung makita ko kayo. Di ka? Kaya sa tititas, tuloy-tuloy na po. Sister Jurisa, kaya tayo nagkaroon ng programa every Wednesday, pupuntahan lahat ng members na hindi nakaka-attend. Bakit? We really miss you. Dahil isang araw na tayo langit din magkakasama. Di ba? Kayo ba yung mga saved? Oh, praise the Lord. Tingnan pa natin. First John chapter 2, 15-16. Alam natin yan. Huwag ninyong ibigin ng sanglibutan, ang mga bagay na sanglibutan. Kung ang sino man yung umiibig sanglibutan, ay wala sa kanya pag-ibig ng Ama. Ano yung nasa sanglibutan? Ito'y kalaban ng ating pananampalataya. Ano yun? Verse 16. Sapagkat ang lahat ng sanglibutan ang masamang pita ng laman. Mga batid, hindi lahat ng gusto ay ayos. May bawal. May hangganan. May boundary. At ang mga masamang pita ng mga mata, huwag ka nang pumunta ng SM, kasi sa cellphone lang, ang dami dyan. At ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sanglibutan. Tingnan pa natin. Ang Romans chapter 7 verse 18. Ano sabi diyan? Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa mga tuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin datapwat, ang paggawa ng mabuti wala sa akin wala. Mga kapatid, sa ating laman ay walang tumitirang bagay na mabuti. Hanggat hindi ka patay, hanggat hindi ka nararapture, napapalta ng glorified body, hindi tayo 100% na santong-santo. The battle is real. Not only against devil, but against the world system, and also against old nature. Amen. Kayo ba may old nature? Biyayang may old nature, ibig sabihin meron kang new nature. Pag wala kang old nature, wala ka pang new nature. Hindi ka kasama doon sa subject na be strong in the Lord. Bakit? Hindi ka pa brethren. Kayo ba may old nature pa? Lahat tayo'y nadadala pa ng tukso sa pagkakasala. Amen? Kaya mga babae, dapat na distansya, hindi laging git-gitan, ay opposite sex. Pwedeng matukso sa laman. Pwedeng matukso sa alak, sa sugal, sa kamunduhan. The battle is real. Ang malupit pa niya sa Pilipos, hindi ko na babasahin yung Romans 12 verse 1 and 2. Mabubusin ako ng oras. Ito pa, Philippians chapter 3 verses 1 hanggang 3. Ano sabi dyan? Katapos-tapusan. Talaga malimit tayo sa katapos-tapusan. Mga kapatid ko, mga galak kayo sa Panginoon, ang pagsulat ko sa inyo na mga gayunding bagay sa akin ay tunay na hindi nakakangalay. Ngunit sa inyo ay katiwasayan. Ayos ba sound? Okay. Ano ba sabi ng verse 2? Magsipag-ingat kayo sa mga aso. Hindi yung tunay na aso. Magsipag-ingat kayo sa masamang manggagawa. Mga batid, the battle is real. Ang daming false teachers. Minsan, mas magagaling pa silang magsalita kaysa sa atin. Amen? Be strong in the Lord. Believers address, battle is real. Amen. Ako nanonood lagi. Sinasaulo ko na yung ginagamay ko na yung sinasabi ng panig natin. At ginagamay ko rin yung panig ng iba para kung ma-encounter ko, alam ko yung ginamit nito. Bakit? Alam ko, labanan ay tunay. Maging pakikipaglaban sa maling pananampalataya. Gumaling ka na. Alam mo, akala mo, ang dami mong alam.
Pag nakaharap ang mga yan, yan ay nag-aaral din. Nag-aaral din yung mga yan. Yung Muslim, grabing hamakin ang Bible. Grabing sirain ang Bible. Grabing busungin ang Bible. Grabing busungin si Kristo. Grabing busungin ang sangkakristyanuhan. Ganyan ang Muslim kung paanong laitin. Parang si Goliath kung paanong nilalait ang Diyos ng Israel. At hindi makapayag si David sapagkat hinahamak niya ang Diyos ng Israel. Mga kapatid, tayo si David. May mga Goliath tayong kalaban. Pambira, simpleng pakikinig lang ng salita ng Diyos, tumba ka na. Di lalo sa buhay. Amen! Yung hindi makatagal sa salita ng Diyos, tiyak hindi makakatagal sa labanan para sa Diyos. Are you listening? Hindi ho biro ito. Ngayon kung ang tingin mo ang buhay ay okay lang, simple lang, na wala kang struggle, wala kang pakikipag-wrestle, search your relationship with Christ. Sabi ni Pastor Gabino Tika, mayroon daw lumapit sa kanya, Pastor Gabino, kahit turo ng jablo, hindi ko naman siya, ba't hindi ko siya nararanasan? Sabi ng Pastor Gabino, alam mo, hindi mo talaga mararanasan. Bakit? Kalampi mo pa siya. Kaya delikado yung hindi mo na-encounter ang labanan laban sa kaaway. Baka nasa kabig ka pa niya. Are you listening? Amen. Minsan, pagsisimba, kung ano-ano pinaghahandaan, ang hindi ang pinaghahanda ay pagsimba. Alam mo, pagsisimba ka, ang paghahanda mo, hindi paninda. Hindi kursonada. Ang paghahandaan mo, pagsamba. Kaya minsan walang kagana-gana sa presensya ng Diyos. Bakit? Iba ang preparation mo. Hindi pagsamba, baka paninda. Baka kursonada. Ang paghandaan mo, si Jesus. Nandito ka para sumamba. Pag mali ang preparation mo, hindi ka tatatag, Kristiyano. Kaya ako sa inyo mga nagtitinda, bumili na kayo ng mga luto na. Huwag yung kayo ibabangon ng madaling araw at magluluto pa. Kaya pagka mensahe, tulog. Napaghandaan mo ang ilalako. Paano ang kaluluwa mo? Are you listening? Amen? At kung kayo ay may ganon, i-take part na rin ang simbahan. Doon, sa may ano. Dahil bawal sa templo ang business. Amen? Mga batid, labanan ito. Labanan ito. Kaya nyo pa ikinig? Nananalo na pa kayo? Kita ko yung madadala na ninyo. Pare-pareho na tayong tutumba. So number 3, not only believers address, battle is real. Be strong is a must. Be strong is a must. Why? Battle is real. So kinakailangan natin maging malakas. Tama ba? Yung wrestling, tingin ko OA lang yun eh, OA. Yung wrestling, pambira, patay na, nakakabangon pa, siya pa ang panalo. Oy, OA na OA doon. Yung si Hulk Hogan, biglang patay. Mamaya baba, pati si Ultimate Warrior. Ako'y OA na OA. Pero yung ano yung UFC ba yung KFC? Yung talagang sipa, suntok. At talagang matindi yun. Yung talagang mahirap drama yan. Subukin mong hindi mo paghandaan yun. Yung wrestling, OA lang yun eh. Ano? Parang ano yun eh, may number. Parang yun yan eh, may ano. Basta, OA yun. Hinampas ng silya. Ano? Kukuha sa ilalim. Pero wag ka. Inaabot din kami ng alas 12 kahit OA.
Ano, pag walang mapagtyagaan hindi pa naman uso yun noon. Sa sundalo lang mga kapatid. Kaya pati ang mga sundalo may training. Bakit hindi biro ang sasabanahin? Kahit nga mga athletics sa basketball, si stamina, pinalalakas kay Jowas. Stamina. Siguro tayo dapat kailangan ng stamina. Ano? Pinatatakbo siya. Layo ang lakad. Layo, ikot. Si Julie Bagaya, si Lydia de Vega. Pati nga yung kanyang instructor nung mayroong nakatingin lalaki, hoy, kung gusto mo maging sikat na mananakbo, huwag ka mo ng lingon-lingon kung mga lalaki dyan. Pati love life, dinidisiplina. Are you with me? Be strong is a must. Why? Verse 13. Tingnan niyo po, verse 13. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Nandiyo pa ba kayo? Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day. Be strong in the Lord is a must. Why? Ang sabi diyan, that ye may be able to withstand. Upang kayo'y mga katagal. Kaya kailangan natin magpakalakas sa Panginoon. Bakit? Para tayo'y makatagal sa araw ng masama. Kaya mga kapatid, pag hindi tayo nagseryoso, hindi talaga tayo tatagal. Hindi talaga tayo tatagal. Nakita na natin sa ating sarili. Nakita ko rin yan. Nakita ko sa iba. Hanggat hindi tayo nananalangin, Lord, strengthen my faith. Hindi talaga tayo tatagal. Pumunta kami sa Doulos. Nadulos. Sabi naman kay Pastor Chess, may mabibili daw yung 5 piso. Yun. Pinakamababay 60 pesos. Yung popcorn. Tapos hindi pala pwedeng dalhin ang wheelchair sa taas at nalundog. At di ako binuhat ni Eric para naalala ulit ko yung Cavite. Ganon katarik. Tapos yung init, ako pa rin may nagkikis-kis. Ang init, grabe ang init. Sabi ko, yung sa lubong ng hangin, ang init pa rin. Kaya pagdating ko din, harok ang tumbong. Sa tindi ngayon ng init, ang hirap tumagal. Kaya ba, Brother Ani, sa parang ay bilad, ang hirap tumagal. Dito sa office, pag umaga, ayos. Pero pagkapahapon, aalis ako. Bakit? Yung init ng araw, hindi kaya sanggahin. Hindi makatagal. Mga Kristyano, mainit ang labanan. Hindi tayo tatagal. Are you with me? Gusto niyo ba tayo madat nga ng Panginoon na naglilingkod? Gusto niyo ba tayo madat nga ng Panginoon na nagpapatuloy? Be strong in the Lord. Sisimba pa ho ba kayo sa linggo? Sisimba ko kayo Miyerkules? Sana marami tayong nagpapatuloy at magpapatuloy. Be strong. Why? Be strong is a must. Why? That ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Masama na po ang panahon, mga kapatid. 5 verse 16. Tingnan niyo po ang 5 verse 16 ng Efeso. Redeeming the time, because the days are evil. Amen? It is a must. Bakit? Hindi natin pwedeng gunagunahin ang panahon tumayo sa matinding sama ng mundong ito, kundi tayo lalago, tatatag sa Panginoon. Kaya sa linyada ng mga nasa gawain na, hindi automatic tatagal. Totoo yan. Kahit nga mga pastor na, marami tayong mga pastor na nababalitang wala na sa gawain. Maraming mga Christian family na wala na sa gawain. Maraming membro ng choir na wala na sa gawain.
Maraming dating mainit, pero ngayon ay wala na. Why? Battle is real, and be strong is a must. Upang tayo'y makatagal. Amen? Tayo ba'y magpapangipangita pa after 3 years? After 4 years? Si Ma'am Mars, matindi ang sakay niya. Nakakailang kayo sakay bago makarating dito? 4. Kaya kung walang ambon ng biyaya ng kanyang anak, nagtsatsagay siya sa ating live streaming. 4 na sakay. Magpatuloy lang kayo, ma'am. Isang araw kayo nasasakyan. Sina Jurik, pagod pa yan. Pagod pa yan, galing sa trabaho. Malayo ang Tanawan ba yun? Santo Tomas, malayo yun. Yung bang inyo, sa inyo, kapitbahay lang, pagod yan. Pagod yan. Sina ba Albert, galing pa Soro-Soro. Choir member pa yun. Magpatuloy tayo. Our labor in the Lord is not in vain. Mga workers, tuloy lang. Tuloy lang. Kaya mga naandyan sa online ministry natin, ang tawag dyan? Live streaming ministry, tuloy lang. Yung ating background, bakit wala na? Parang laging pipito, wawalo, ba't hindi mabuo? Please lang. Si Ma'am Mars ang magpapatuto sa atin, siya'y membro natin na ligtas dahil yan. At meron sinasabi sa akin, Sister Des, hindi pa natin membro, titer na. Daig pa tayo. Amen? So wag mong ismulin ang salita ng Diyos. Minsan kung ano-ano lang nilalagay mo dyan, mas nakakatamad dyan, mas gusto kong makita ang word of God doon. Amen? Sa tibay din ng kayuko ng Kristiyano, anong mawawala sa iyo kay mag-post? Anong mawawala sa iyo? Kakornehan ba yan? Ikaw ang korne! Hanggang mukha mong lahat, ikay magmayabang. Ano lang may pagmamalaki mo sa Diyos? Kutis mo! Tinapos mo! Yabang mo! Gagamitin ka lang ng Diyos, kala mo kung sino ka. Hindi kaartihan ang mag-post ng verse. Tapos mamaya, kung saan ka naroon, nandun agad sa Facebook. Pero ang salita ng Diyos, hindi mo mailagay. Ang korne mo. Ikaw ang korne. Hindi ka kornihan ang Word of God. Sabi ng Bible, ihasik mo ang kanyang salita. Isang araw kayaan eh. Kaya hindi 100% laban ako pa sa Facebook. Dahil may ministry tayo dyan. Siguro, kaya ganun, hindi ako nakakahayo. Kaya verse ang aking pinagagapang sa media. Amen? Kayo, sabi nga na brother Romel, pagiging babasa ng Bible, dapat pag natagal may prinsipyo na. Mahiya tayo, ang tagal na natin, wala pa tayong function. Hey! Ang tagal mo ng Kristiyano! Di ka pa ginagamit ni Kristo. Kaya yan. Amen! Be strong is a must. Dahil sabi po diyan, 12 ng Ecclesiastes, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga karawan ng iyong kabataan. Bago dumating ang masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka yung sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Dati ang tatay kong mga inang mani, 2 plastic. Maning, yung nilabon. Isang araw ako'y binigyan ni, yung nagbigay sa anong mani. Nilabon. Sino nga? Si Rhea, ina ni Tinting. Sabi tatay, mani, nako, hindi naliyo laas ang ngipin ko. Tama yan? Samantala noon yan, kulang ang isang basket na nilabong mani. Mga batid, hindi kayo pabata.
Wala ditong pabata ng pabata. Amen. Ikaw ay gigil na magkaroon ng bang bagay. Isang araw, umayon mo yan. Bakit? Aanhin ko ang magandang bahay at mataas. 2 baitang pa lang ako'y hilo na. Aanhin ko yung mga binakbakan. Ngipin ko ngayon nabakbak na. It is a must hanggat ikaw ay pwede pang gamitin ng Diyos. Tama ba? Lalo tayong mga lulubugan ng araw. Nasa alas 3 na ng orasan. Huwag nang paliban-liban. Sumimba na! Bakit? Kakaunti ng orasan. Mamay nasa alas 5 na tayo. Mamaya nasa alas 6 na tayo. Be strong is a must. Bakit? Hindi laging bata. Hindi laging bata. At kayong mga kabataan, gunagunahin yung kay bata pa. Magpagamit na kayo. Baya, iniisip ko rin eh. Pambihira nung ako'y kalaksan. Yung lamesang yan. Pag naabot ng kanang kamay ko, ang ibabaw ng lamesa, at ang kaliwa ay nasa sahig, iikas ko lang yung kaliwa ko. Ando na kita ko si babo ng lamesa. Nakakakita ko sa puno ng bayabas. Nung uso mamumugot, ano yung uso yung mamumugot? Pagka kami nakakita ng may, yung lalaking may hawak na bakit, may hawak na gulot, yung gulok na kawet, bigay ko sa inyo, una akong nakakit sa bahay. Ang bahay pa noon ay yung kawayan, yung hagdan ay kawayan. Yung kawayan, uso pa yun eh. Nako, nasa na si Eloy, nasa na. Nakakita ng may, yung nakabakit. Akala ko yung mamumugot. Sa lakas ko noon. At pag ako'y bababa, di ako ilalagay ko yung puwet, palusong, bibitawan ko lang kamay, sa gitsit ako. Saka na lang ako lalapit pagka alam kong babagsak na. Eh ngayon, lilipat lang sa Cecilia. Pahinga eh. Yan nga, kanina, napahagot lang ako ng preaching eh. Hindi nyo alam, namamahinga na ako. Bakit? Naedad na. Naedad na. Kaya gunagunahin yung kay bata pa. Huwag na kayong mag-backslide. Don't waste your life. Kaya maraming pagkakataon nasasayang. Be strong is a must. Then last. Amen? Number 4 lang tayo kasi ang haba ng chapter eh. Pag mahaba ang chapter, maikli ang points. Pag walang chapter, 10 points. Okay. 6:13 to 18. Basahin natin ang 13. Nandiyan pa ba kayo? Wherefore take unto you the whole armor of God. Be strong in the Lord, in the power of His might. Therefore, ang kalakasan natin ay hindi sa iyong pinag-aralan, hindi sa iyong kagandahan, hindi sa iyong kasikatan, hindi sa iyong malaking pera, hindi sa iyong taas ng trabaho. Ang kalakasan mo ay nasa Kanya rin. At mayroong mga ipinasusuot sa atin para tayo maging malakas. Dito tayo magtatapos. Are you with me? Wherefore take unto you, para magiging biyan. Believers address, battle is real, be strong is a must. Band God's armor steadfastly. Band God's armor steadfastly. Basahin niyo po ang verse 13. Basahin natin. Wherefore take unto you the whole, not one, the whole armor of God, that ye may be able to stand in the evil day. Ibig sabihin, ang ating kalakasan ay nasa Diyos. Ano yung kalakasan ng Diyos sa atin? Meron siyang ipinasusuot na armor. And having done all, kung naisuot mo na, huwag mong hubarin. Manatili. Amen. Kaya dapat mga kapatid, ang ating pagiging Kristiyano, hindi bihis lang paglinggo. Huwag mo yan huhubarin pag Lunes hanggang Sabado. Dapat hindi yan lang linggo suot. Are you with me? Amen. Wherefore take unto you the whole armor of God,
that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Ano yun? Ibig sabihin, hindi tayo magiging malakas sa Diyos, sa kanyang kapangyarihan, kundi natin susuotin yon. Kaya nga, sabi ko, panghuli na yan. Unahin natin. Verse 14. Kailangan natin ng truth. Isakbat natin ang truth. Ang tawag dyan ay sinturon ng katotohanan. Mga kapatid, mahirap ang isang sundalong luwag ang sinturon. Ay takbuhan pala'y malulus-lusan ka na. Kahirap na yung hawak mo ang spati, hawak mo rin ang iyong pantalon. Dalawang hawak, bakit? Kaya mga kapatid, dapat mayaman tayo sa truth. Bakit? Ang kalaban natin ay sinungaling. Mahirap na yan. Ito yung truth, di mo naman binabasa. Kristyano, nagbabasa pa ba kayo ng Bible? Nagbabasa ba kayo ng Bible? Sa Jesus ang katotohanan. Ang Holy Spirit ang katotohanan. Ang Diyos ang katotohanan. At kung palayain niya kayo ng katotohanan, mahiging tunay kayong laya. Mga kapatid, mahirap sa sundalo ang luag, ang sinturon. Mahirap sa Kristiyano ang luag sa katotohanan. Are you with me? Dapat maigting tayo sa katotohanan. Matibay ba kayo na totoo ang kaligtasan hindi nawawala? Matibay pa kayo sa turo. Kaya mahalaga ang Sunday School natin. Amen? Makinig tayo sa ating grace doctrine. Issue yan. Marami nang kakagulo dyan. Ayaw nang siya'y pinili. Sabi ni si Dante, galit na galit siya, Pastor, mga ayaw na siya'y pinili. Ang gusto siya ang pumili. Tayo niwala na ang tayo depraved. Tayo niwala sa eleksyon. Tayo niwala sa sovereignty of God. Tayo niwala sa Trinity. Tayo niwala na Holy Spirit ay Diyos. Naniniwala tayo na si Jesus ay Diyos. Naniniwala tayo na ang Baptist Church ay Church na tunay. Dapat matibay tayo sa katotohanan. Para tayong makatagal. Alam mo, pag hindi ka malalim at malago sa katotohanan, isang araw Catholic ka na uli. Isang araw Mormon ka uli. Bakit? Lumipat ka lang na simbahan, pero wala kang naalamang katotohanan. Are you with me? Truth. Ano pa? Tulad ng, alam niyo ba ngayon, wala sa Bible ang pastura. Bawal sa Bible ang pastura. Wala na hanggang buhay na apostol. Pero ang kapatid ko, hanggang ngayon may buhay na apostol. Si Periol. Nasa Pentecostal siya. Hanggang ngayon, buhay na apostol. Kayo Kristiyano, dapat alam niyo yan. Dapat tayong nalago sa katotohanan. Anong alam natin? Dapat tayo teachable. Marami pa tayong hindi alam. Magstibay nga kayo. Na inyong mga baywang ay may bigti sa katotohanan. Verse 15. Iisa-isahin ko na lang yan. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo. Tingnan ninyo si Brother Romel, but be blessed lumago. Involved sa soul winning. Tingnan mga workers, nagpipreach lagi sa naging gawin nila kung saan man sila dumating, may tracts na ibibigay. The joy of Christian living is in soul winning. Hindi ka na nga nahayo, hindi ka man lang mag-post. Saan ka pa? Kaya ako'y mahisi pag mag-post, hindi kasi ako nakakahayo. Ay, yung iba, kahit like wala pero naglalaro ng computer game. Addict sa mga pelikula. Pero walang contribution sa gospel. Shame on you! Hindi ka talagang magagamit ng Diyos. Diablo ang gagamit sa iyo. Naiintindihan niyo ba yan? Ha? Naiintindihan niyo ba yan? Kaya ba may bahagi sa Ebanghelyo? May bahagi ba kayo sa Ebanghelyo? May bahagi ba kayo sa Ebanghelyo? Hindi ako against sa pag-aaral sa secular. Pero kung dahil secular, wala na ang Diyos, bulok yung school mo. Bulok! At ikaw ay bulok din. Sinabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God. Talingin mo sa school,
Bobo ka naman sa Diyos. Walang kwenta yan. Tumalino ka muna sa Diyos. Kahanga-hanga ang talino mo sa school. Huwag mo isipin may mararating ka. Ang Diyos hindi mo maabot. Nasa simbahan lang yan. Amen. Amen. Talagang ganito, no? Pinagpipirin niyo ba ang pastor niyo? Kaya ba nakatulog kagabi? Ba't parang kayo ngayon? Ayoko na saan sumigaw pero kailangan. Baka kayo bumagsak. May panyapak na paghanda ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Talagang nakahanda. Talaga kayo ready magpagamit sa Ebanghelyo. Pambira, bakit ligtas na ang mga anak mo? Ligtas na ang mga apo mo? Ligtas na ang kapitbahay mo? Ligtas na ang kumari mo? Para paselpon-selpon lang, walang ginagawa. Mananagot ka. Amen. Ay, ina ko. Kaya tayo mangangarap na magkaanak pa ang church na ito para sa pag-aakay ng kaluluwa. At dapat ang mga workers nangangarap din. Hindi nag-workers. Hindi dapat komporsyon natin ito. Hindi tayo laging habang buhay magkakasama. Dapat tayo nag-iisip din ng pangmalawakang gawain. Amen? At kung hindi ka ganyan, bakit ka nag-worker? Tama ba? Ako nga kung sakali, ako bibigyan ng panahon at bibigyan ako ng pagkakataon, willing ako. Malay mo, dalhin ako sa Canada. Ayoko sa Iran. Malimit na ako dyan. Sa Canada naman. Bakit? I'm willing na gamitin ng Panginoon. Kaya mga workers, panawagan ko sa inyo, huwag tayong masanay na nandito lang tayo, mangarap tayo. Amen. Kaya ko ituwa na kay Melmark Bagaman na minsan naalulungkot din kasi hindi na natututok ang tabangaw, pero ang isang iginahanga ko doon, nung makapag-establish, naghahanap uli ng i-establish. Masipag sa pag-akay ng kaluluwa. Sigari, may time na. Masipag maglako. Kaya mga batid, hindi tayo tatatag sa Panginoon kung walang plano sa Panginoon. Kumusta kayo? Ginigising ko kayo. Hindi lang ang mata nyo, yung pananampalataya natin. Tayo kay lupa lang ang abot ng pananaw. Bulag tayo. Amen. Ano pa? Sige. Bilisan ko na. Tuloy natin. Uy. Tagilin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Shield of faith. Ang labanan noon, mga kapatid, sibat, pana. Pag wala kang shield, talaga naman. Pati sa buhok, tundog. Talagang lampas-lampas ka. Mga kapatid, ang daming tudla ni Satanas. Tudla ng galit, tudla ng selos, tudla ng inggit, tudla ng kabulastugan, ng kalaswaan. Ang daming tudla na ipapana sa ating buhay. Kung wala tayong shield ng pananampalataya, hindi tayo tatagal. Isa pa, ano sabi dyan? Ano pa ba? 17. Malapit na. Magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan. Lalo kang hindi tatagal sa labanan kung ikaw mismo ang kalaban. Hindi ka tatagal sa labanan kung ikaw ang kalaban. Bakit hindi ka paligtas? Ligtas na ba kayo? Ang unang stepping ground ng ating katatagan, we know that we are in Christ. At ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Amen. Amen. Ito'y kailangang binabasa at inaaral para tayo'y maging malakas sa kapangyarihan ng Diyos. Kauliulihan, verse 18. Ano sabi ng verse 18? Magsipanalangin kayo. Be prayerful. Christian, be prayerful. Nagpipray pa ba kayo? Gaano kadalas? Pagpray niyo, pastor niyo. Pinagpipray ko pa rin kayo hanggang ngayon.
Araw-araw, kahit minsan sarili hindi na maipanalangin. Minsan gusto ko magpahinga, Panginoon, bigla lagi ng iba. Ang sarili ko na may napapabayaan ko rin. Pag may titigil ako yan na ramdam ko kayo babagsak na. Manghihina na, bakit? Mahirap nang hindi gawin yung ginagawa lagi. Amen? Ang makakatayo at makakatagal sa dyablo ay yung nakakatagal sa presensya ng Diyos. Kung hindi ka nananalangin, kala mo lang masigla ka. Kala mo lang malakas ka. Pero sa totoo na, napaikot na tayo. Amen? We need to become strong in the Lord. Believers address, battle is real, be strong is a must. And then, burn God's armor steadfastly. Wag lang tayong Kristiyano paglinggo. Nagbabasa at nakapakinig paglinggo. Wag tayong believer lang paglinggo. Maging matibay ang hawak natin sa kasangkapang ibinigay ng Panginoon. Amen o ba? Tayo manalangin mo. Pagpala namin Diyos sa langit,